Know in your heart na sobra akong proud sa'yo. Thank you, Tito Boy. Dito tayo mag-umpisa. Kung kakausapin mo yung 10 years old na Clea, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Sasabihin ko sa 10-year-old self ko, I did it. We did it. Kasi, Tito Boy, nagsimula naman yung story ko na ganito since childhood pa talaga eh. Parang may signs na, syempre, nakikita ng family ko. Nakikita ng family ko na favorite superhero character ko, si Spider-Man. Up to now, yun pa rin talaga yung favorite ko. And hanggang sa nag-high school ako, doon na lumawak yung pag-iisip ko. Kahit papano, syempre. Pero nagtatago ka pa rin. Of course. At nagtatago ka dahil? Natatakot ako na baka hindi ako maintindihan ng mga tao. Na baka, alam mo yun, ma-cancel ako or bigla nila akong hindi i-friend. Kasi yun naman yung mga happiness mo before, nung high school ka, friends, Okay. and family. And yun yung kinakatakutan ko talaga. Kaya tinatago ko siya up to hanggang sa sumali ako sa Starstruck reality show. Hanggang doon, tinago ko pa rin sa family ko. And yeah, hanggang sa nahuli nila ako nila mommy. Nahuli ako, hindi kasi ako nag-come out as parang yung mga normal na, hi ma, pa, ganito po ako. Hindi ganun eh. Anong yung ginawa sa mo? akin, nahuli ako sa cellphone ko na may conversation ako with my girlfriend that time. So, ayun, nung nahuli ako, syempre, ang initial reaction ng parents ko. Can you share part of that conversation without having to tell us the whole conversation? Ano doon sa conversation na yun, yung, ika nga, for lack of a better word, incriminating, na nasabi ng mom at dad na, okay, she's a lesbian? Sobrang sweet ng messages namin ng girlfriend ko na yun. And may I love yous, Okay. I can't wait to see you, yung mga ganyang klaseng Alright. conversation nung high school natin. So, yun yung nakita nila. So, wala na talagang ibang naisip yung parents ko, kundi, confirm, girlfriend niya, hindi niya best friend. Kasi ang pakilala ko sa kanila, best friend ko. Kaya parating nasa house, kaya parating kami magkasama. Kasi natatakot ako na sabihin sa kanila kung ano yung nararamdaman ko. Anong nangyari? Siyempre, initial reaction ng parents ko, Tito Boy, nagalit sila. Siyempre. Yun yung una nilang reaction. And then, hanggat, matagal na proseso. Kaya yung galit, ang narinig mong mga salita, I'm asking because there are a lot of young girls out there eavesdropping on this conversation. Ang galit ba ay dahil you are a lesbian o itinago mo, niloko mo kami? All these words are coming out from people who do not understand, even people who love us. Yung galit nila, Tito Boy, nagsisimula doon sa lesbian ako. Para kasing, syempre, panganay, lahat ng expectations, lahat ng firsts, nasa panganay. So, ako yung nauuna sa lahat, sa dalawa kong kapatid. Kaya, siguro nandoon yung disappointment. Pero, habang tumatagal naman, Tito Boy, na pinapakita ko sa kanila na masaya talaga ako sa choice ko na to, sinuportahan nila ako. Kahit ngayon, ito yung pag-guest ko po dito sa Fast Talk. Before mag-air to, before tayo mag-take, nagsabi pa yung mommy ko sa akin na, I'm proud of you. I'm so proud of you. Parang kung saan ka happy, happy kami para sa'yo. So yun yung malaking bagay sa akin na nakakapag-boost ng confidence ko and ng power sa heart ko pag naririnig ko yun sa parents ko. Na nandiyan lang sila, parati nilang inuulit sa akin yun, na nandito lang kami sa likod mo parate, kahit na anong desisyon na gawin mo. Hindi ka namin pipigilan kung dyan ka masaya. Yeah. The very first time na nalaman nila at nagalit ang mom at dad, Yes. consideration ba yung madalas nating marinig? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan natin? Bahagi yun ng mga narinig mo. Hindi nila sinabi sa akin harap-harapan dito, boy. Pero masakit syempre yung, alam ko kasama ko yung girlfriend ko or yung partner ko that time. Parang, kaibigan ni Clea. Okay.
masakit sa mga kamag-anak. Siyempre, sa akin na lang yun. Hindi ko na para i-big deal sa kanila. Pero naiintindihan ko rin naman kasi. Ako din. I Kung understand saan sila nanggagaling. And parang, wag mong isama yung girlfriend mo kung saan-saan. Hindi dapat kayo makita kung saan-saan. So parang, naiintindihan ko. Pinipilit ko rin din silang intindihan kung saan sila nanggagaling. And kung ano yung posisyon nila bilang magulang at nararamdaman nila. Maliman, pero naiintindihan mo. Naiintindihan ko po talaga. Kasi napakahirap na usapin yun. Yes. Dahil yung mali na yun is born out of love. Yes. Mahal ka eh. Yes. Pinoprotektahan lang Yes. nila ako. Maganda lang ang gusto nilang mangyari sa Yes, buhay mo. yes. Pero ngayon, baliktad, di ba? They're very, very Baliktad, supportive. sobra. What about your siblings? Yung dalawa ko pong kapatid, ayun, sobrang happy din for me. Never naman ako nakarinig sa kanila or naka-feel ng rejection, ng, ate, bakit ka ganyan? Wala naman ganun, Tito Boy. Thank you, Lord, na dahil binless ako ng ganitong klaseng family na very supportive sa lahat talaga ng decisions ko sa buhay. Pag-artista ko, nandiyan sila mommy, papa, since day one hanggang ngayon. And then yung mga kapatid ko, happy talaga sila para sa akin. Sila pa yung na-excite para sa akin. And to think na dalawang babae yung kapatid ko. So parang, nung una natatakot ako, syempre na baka, syempre ako yung panganay. Ako yung role model nila. Kung anong ginagawa ko, baka gayahin nila. Pero never ako naka-feel sa kanila ng kahit na anong maling reaction. Friends, kamag-anak, classmates, the community around you, your peers. May iba, syempre, Tito Boy, na hindi tanggap. And the moment na na-feel ko na hindi sila komportable sa ganong klaseng topic or sa ganitong klaseng topic, sinastop ko. Hindi na para i-explain ko pa sa kanila kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kung na-feel ko na may rejection kagad, parang yung konting glimpse ba na, ay, may girlfriend. Yung ganun, hindi ko na i-entertain kung ano man yung pinapa-feel nila sa akin. Pero yung friends ko, sobrang supportive din nila. May kamag-anak, may relatives, sobrang supportive din talaga nila. Never ako naka-feel na kahit na anong judgments from them. You were not bullied at any point. No, Tito. Wala kang mga narinig na mga salita na sayang, ang ganda. Yan, sobrang parati ko naririnig yan, Tito Boy. Sayang ka, ang ganda mo. Baka pwede pa, very offensive talaga. Ang sakit, no? Sobrang, yun yung bastos na hindi na nila nire-respeto kung ano yung nararamdaman ko. At kahit, I'm sure, kahit sino na part ng LGBTQIA+. Nararamdaman at kung sino ka. Yes. Oo. Nararamdaman yan. Na sayang, ang ganda-ganda mo. Baka pwede pa. Basketball players, pwede yan. Parang, I can't. As in, aalas ako sa conversation na yun agad-agad. Ang pinanggagalingan kasi noon na para bagang babae ka, dapat ito. At saka napupunta pa yan sa mga pag-uusap na dalawa lamang yun. Ang historical na pinanggalingan kasi nito ay ang pagiging gay ay isang sakit. Parati kong sinasabi po na 1973 ay tinanggal na po sa listahan ng mga mental health disorders ang homosexuality, ika nga, ng World Health Organization. Because there was a time sa ating buhay, sa kasaysayan, na talagang kinonsider nila na sakit. Grabe. So, di ba, yung and you're less than who you are kasi meron pa yan yung matagal na yung mga you're trapped in a woman's body or you're a man, you're a woman trapped. All these cruel words. Ito yung mga pinanggagalingan. At ang naririnig ko sa iyo ngayon ay I get out of that conversation. Yes. I get out. Ayoko makipag-away. Ayoko ipagtanggol ang pagkatao ko. Hindi na worth it pa ng energy ko at ng attention ko na intindihin pa kung ano yung sinasabi nila. Kasi alam ko yun kung sino ko. Alam ko, tanggap ko sa sarili ko. Pamilya ko, tanggap ako. Bakit ko para intindihin kung ano sinasabi mo? And who you are is beautiful. Who you are is good. Yes. Who you are is a wonderful human being. Di ba? Yes. Na parang hindi mo maintindihan kung bakit ko itatawid ito sa isang taong ang liit-liit ng tingin sa akin. Exactly. Kaya Tito Boy. pareho tayo Catholics. Sa mga pag-mumuni-muni mo, don't you see any conflict or may pinagdaanan ka ba pagdating sa iyong faith? Wala, Tito Boy. Kasi pinalaki ako ng lolo't lola ko, ng mamang at papang ko, ng magulang ko na maging malakas yung kapit talaga kay God, yung faith kay Lord.
Kasi kahit hindi mo hilingin sa kanya, kahit hindi mo siya isipin, alam mong nakatingin siya sa'yo. Lahat ng ginagawa mo, nakatingin siya sa'yo at nakasuporta siya sa'yo. Ibibigay niya sa'yo kung anong kailangan mo. At etong desisyon na ginawa ko sa buhay ko, alam ko nasa likod ko siya. Alam ko nasa harapan ko siya na ginagabayan niya ako sa mga nilalakaran ko. Kahit gaano kadilim, yung faith ko sa kanya hindi nagbago. Kahit ganito yung sexuality na pinili ko, yung faith ko sa kanya hindi nagbago. Kasi walang tinitignan ng Diyos na kasarian para i-bless niya tong taong to. Kung gaano kabuti yung puso mo, dun siya magsisimula. Kung paano mo siya kinikilala, kung paano mo siya nire-respeto. You're 24. You made this decision. Now, bakit? Tito Boy, it's a feeling talaga. Pakiramdam ko, Tamang panahon. Tamang panahon. Kasi ang daming years din na tinanong ko yung sarili ko na bakit ako natatakot? Anong pumipigil sa akin? Career? Family ko, baka ma-disappoint sila sa akin if gawin ko. Pero ngayon na sobrang tibay ng paniniwala ko sa sarili ko, yung mas minamahal ko yung sarili ko ngayon, Tito Boy. Kaya napagdesisyonan kong gawin to. Can she come out here? No. Oh, naka-prep ka na. Hi! Yeah. I'm just so proud. No, only if. Pwede, please? Oh my God! Salamat. Thank you. Hala, naiyak naman ako bigla. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Ay, ito'y biglaan lamang. Thank you. Malamig ang kamay. Ay, nakabahan siya bigla. Hindi ko na-expect. Buti pala nag-outfit ako. Hindi, habang naririnig mo yung pag-uusap namin kanina ni Clea, ano yung reaksyon, Katsis? Naiiyak ako, Tito Boy, kasi finally, she made it. She's speaking her truth already to everyone, and I'm so proud of her. So, very heartfelt talaga tong decision niya na to. And I'm very supportive of her talaga, Tito Boy. I'm proud of the both of you. Salamat for Thank sharing this you. story with us. What do you want to tell? Katsis. Thank you for everything, hon. Hon, No. thank you. And I love you so much. What do you want to tell her? Thank you also. And yun, I'm really proud of you for being this brave. Kasi, syempre, make it or break it eh. But do know that we're always here for you. Me, your family, your friends, and God. I know. I know. Thank you. Thank you. Ako talaga ang nakipagyakap. Katsis, please. Then I found a very special love in you. It is feeling that it's totally